Sino yan? Lumabas ka. Ang nanay ko ba ang nagpadala sa'yo? Mukhang marami kang alam, at naka-uniforme ka pa ng janitor. Tulungan mo ako. Anong gusto mong gawin? Bakit hindi ka pa umaalis? Hindi mo siguro iisipin na kapag natulog ako sa'yo, ay kailangan kitang pakasalan, di ba? Oh. Mahal ko, sabi ko kagabi, pumunta ka sa Emperor Grand Hotel Room 808. Saan ka nagpunta? Hinintay ka ni Boss Ding, buong gabi. Tiyahin, paumanhin po. Masama po ang pakiramdam ko kagabi. Nagkamali ako ng punta. Bulag ka ba? Hindi mo makita ng malinaw ang numero ng kwarto. Hindi ba madali para sa akin na makahanap ng mapagkakatiwalaang lalaki? Walang silbi kang bata. Huwag kang gagalaw. 10 taon na kitang inalagaan, para lang, itabi ang iyong unang beses, at ibenta sa magandang halaga, ngunit ibinigay mo lang ito sa iba ng libre. Pagkatapos mamatay sa aksidente ang mga magulang mo, hindi ko na sana dapat inalagaan ang mangmang na ito. Ngayong nawala na ang iyong kadalisayan, hindi na ito mabibenta sa magandang halaga, lumayas ka, kumain ka ng hangin. Tiyahin. Tiyahin. Lumayas ka. Nakakainis talaga. Tiyahin. Tiyahin. Hay, Mangmang. Tulungan mo akong panasan itong mesa. At ang mga kumot at pundak. Bilisan mong labhan ng malinis. CJ. Simula nang dumating ang mangmang na ito, mas gumon ang trabaho ko. Kumikita ng sahod ng isa, ginagawa ang trabaho ng 3. Talagang ulol. Hoy, panasan mo ng maigi. Ngayon, ay araw ng pagbisita ni Master Yan sa hotel. Kung hindi mo mapapalis ng malinis, at mapag-alitan ako, tingnan mo kung paano kita sisapakan pag-uwi. Magandang araw, Master Yan. Dito po kayo, Master Yan. Ang inyong eksklusibo na presidential suite ay nalinis na. Siya, yun. Bakit ang nanay ko naghanap para sa akin ng totoong janitor? Ana Reyes. Anong ginagawa mo? Hindi ka pa ba agad lumalapit para batiin si Master Yan? Paumanhin po. Napakatapang mo. Hinawakan mo ang porselana ni Master Yan? Umalis ka. Master Yan, huwag mo siyang pansinin. Isa lang siyang mangmang, hindi normal ang pag-iisip. Paalisan ko na siya ngayon din, hindi na muling papasukin. Hindi. Okay lang si Ana. Marunong siyang magwalis, marunong magpunas ng mesa, at kaya rin niyang maglaban ng kumot. Masunurin si Ana. Sa harap ni Master Yan, anong kalokohan ang sinasabi mo? Hindi ka pa ba agad aalis? Kailan ko sinabi na gusto ko siyang paalisin? Paumanhin po, Master Yan. Sinadya mong lumapit sa akin. Hindi dahil gusto mong pakasalan kita, hindi ba? Pinapayuhan kita, huwag kang mag-ilusyon. Hindi. Nagpapanggap na baliw? Interesado ka sa kanya. Ito ang unang beses na nakita kitang seryosong tumingin sa isang babae ng matagal. Kung magsasabi ka pa ng kung ano-ano, magligpit ka na at maging security guard. Walang hiya ka talaga. Pagkakita pa lang kay Master Yan, agad kang nagpakalandi. Sa tingin ko, hindi ka naman talaga baliw, di ba? Matalino ka naman talaga.
Hindi mo tinitingnan kung bagay ka ba o hindi. Amoy lumaka. Walang amoy ah. Paano mo malalaman ang amoy? Dahil sa buong katawan mo, nangangamoy hirap ka. Araw-araw kumakain ng tira-tirang pagkain sa buffet. Akala mo hindi namin alam. Anak ka ng kung sino. Huwag mong banggitin ang tatay at nanay ko. Uy, nagkakapada ka na. Nakakadiri, ilang beses ka nang nagsuka ngayong buwan. Tingnan mo ang tiyan niya. Buntis na kaya siya? Hindi ko alam. Bilisan mong labhan ang kumot ko. Ito, paano gamitin ito? Ana Reyes. Saan ka nagpunta habang oras ng trabaho? Bilisan mong walisin ang banyo. Oh, Pregnancy test. Master yan. Siya ba? Kaya pala, gusto mo pala ng ganito. Tahimik, at may anak na. Impossible. Ngunit siya ang una sa kasaysayan na nagkaroon ng malapitang pakikipag-ugnayan sa'yo. Baka kailangan nating kumpirmahin. Nalolo ka na ang matandang babae sa pagnanais niyang magkaapo. Halos mabaliw na siya. Hindi kailangan. Hoy, Ginang. Posibleng si Master yan ay magkakaanak na. Talaga bang ganoon? Agad na ayusin ang hotel. Lahat ng empleyado ay magpa-medical check-up. Buntis ba siya o hindi, malalaman natin pagkatapos ng pagsusuri. Opo, Ginang. Magaling. Nasaan na ang gamit? Dalawang manager. Alam nyo ba, biglang gusto ng grupo na bigyan ng medical check-up lahat. Ang entry medical check-up ay nagawa na natin minsan, di ba? Bakit kailangan pa ulitin? Hoy, hindi pumasa yung isang tao. Sabihin ko sa iyo, ang ibang tao, nagkaroon ng karumihan, baka makahawa pa, sa mga tauhan natin sa hotel. Nakakakilabot yan. Talagang hindi. Ang ibang tao, mukhang inosente, ngunit sa lihim, hindi mo alam kung ilang lalaki na ang nakasama. Ana Reyes, halika rito, halika. Ilang lalaki na ba ang naputukan mo? Matulog. Ana Reyes, sana'y hindi ka masuri na may sakit, umalis ka na nga. Ana Reyes. Xialiu. Bakit ka pa nag-aatubili? Miss Ana, mayroon ka bang kasintahan? Wala. Buntis ka na ngayon. Ng 3 buwan, kailangan mong ingatan mabuti ang sanggol sa iyong tiyan. Sanggol. Hali kayo, lahat si Ana Reyes ay buntis. 3 buwan na. Kaninong anak kaya ito? Ibalik mo. Ana Reyes, ikaw, Mangmang, may nagkakagusto pala sa iyo. Siguradong nagsama kayo ng palihim. Sa tingin, hindi mo pa nga alam kung kanino ang anak. Ibalik mo. Ana Reyes, napakawalan G mo. Sinira mo ang reputasyon ng hotel natin. Ang ibang tao, araw-araw nagpapanggap na inosente at malinis. Sa ilalim, mas mapag-akit sila kaysa kaninuman. Anong ginagawa mo? Manager, buntis si Andrea. Buntis? Paano siya maglilinis na malaki ang tiyan? Tanggal ka na sa trabaho. Manager, wag po. Umalis ka na. Manager, napakasama talaga. Manager, bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon, please. Gagawin ko po ang lahat. Kahit ano po. Talaga, kahit ano ay kaya mong gawin. Opo. Sumama ka sa akin sa kwarto.
Hindi po. Nakahiga ka na rin naman sa lalaki. Bakit ka pa nagpapaka-inosente? Tara na, sa kwarto, paglingkuran mo lang ako ng maayos. At ibabalik kita sa trabaho. Alam mo naman siguro ang gagawin mo, di ba? Hindi. Palabasin mo ako. Bitawan mo ako. Kuya, Sir Marco, Anong ginagawa ninyo dito? siya po, ang babong yan ang umakit sa akin. hindi po talaga. Kung hindi dahil sa iyo ang atraksyon ko, magkakagusto ba ako sa isang tulad mong tanga? Sir Yan, napakarami ko ng taon dito sa trabaho. Dapat alam nyo na kung sino ako. Sir, hindi ko po. Kunin ang NIE footage. Sir Yan, naging padalos-dalos lang po ako. Pakiusap po, huwag niyo akong parusahan. Tinanggal ka na. Lumayas ka. Sir, pwede po bang huwag niyo na akong tanggalin? Pagkatapos ng trabaho, umuwi ka agad. Simula ngayon, kung may mga api sa'yo, tawagan mo ako. Sir, ibig sabihin po ba nito ay mananatili ako? Hello, Anen. Tandaan mong umuwi ka bukas. Magluluto si tita ng masarap para sa iyo. tita. Hindi ka na po galit? Mahal na anak. Tayo ay pamilya, mas mahalaga ang dugo. Paano naman magagalit si tita nang matagal sa iyo? Tita, akala ko po hindi niyo na gusto si Anan. Ayos lang, ayos lang. Tandaan mong umuwi ng maaga bukas. Sige po. Mukhang, bukas sa lugar ni Limazi, mayroon tayong 100,000 piso. Sigurado tayong kikita. Matandang ginang ni Sir Yan, ang babaeng iyon ay buntis. Talaga. Magiging lola na ako. Impossible ito. Nanay, noong bata pa, sinabi ng family doctor ko na hindi ako pwedeng mabuntis. Paano kung? Walang paano kung. At saka, wala akong gusto kundi siya. Nakayaw. Nasaan na? Nandoon. Nasaan na si Xiao Wizi? Huwag ka ng daldal, bilisan mong hanapin. Tara, tingnan natin doon. Sir. Ihatid kita pa uwi. Yung babae, 20 taon na ang nakalipas, pagkatapos kanyang isumbong sa istasyon ng pulis. Umalis na siya. Wala siyang iniwan. Hindi na siya mahanap. Kung gayon, hindi na ako mag-aasawa habang buhay. Ikaw. Nagbihis na si Anen. Ang ganda mo. Halika, halika. Maupo ka, maupo ka. Anen, hindi ba paborito mo ang instant noodles? Pinili talaga ni tita para sa'yo, kainin mo. Kain. Tita, kainin niyo rin po. Hindi nakakain si tita. Ikaw na, Anen, sige na. Kainin mo na, kain. Anen, nakahanap na si tita ng magandang pamilya para sa... Maaari ka nang ikasal ngayon. Ang tanga nito, bilugan ng puwet, magaling manganganak. Huwag kang mag-alala. Hindi ka malulugi. Sa 100,000. Hindi. Ayoko. Hindi ko gusto. Tumahimik ka. Hindi ikaw ang tagapili dito, kahit ayaw mo. Kailangan mong magpakasal. Huwag kang mag-alala, aalalalayan kitang mabuti simula ngayon. Ang orihinal na si Boss Zing ay handang magbayad ng 200,000 piso para sa iyong unang beses. Tingnan mo ang sarili mo, sinira mo ang iyong sariling kalinisan. Isang gamit na. At isa pang tanga.
Magpasalamat ka kung may gustong kumuha sa'yo. Uncle Lay. Magiging yun na, ang batang ito mula ngayon. Ang perang ito. 100,000 piso, wala kahit isang kusing na mababawas. Gusto ko nang makasama siya sa silid ngayon. Brother, pasok po kayo. Sandali. Tita, Ang jade na iniwan ng nanay mo, dapat may halaga iyan, hindi ba? Ituring mo na lang, na pambayad sa 10 taon ng pagkain at tirahan. hindi yan ay kay mama. 10 taon kitang pinalaki, para lang makakuha ng isang maruming bahay, at 100,000 na bayad. Sobrang malas ko, lumayas ka. Tita, Huwag ka nang pumalad, bigyan mo na lang ako ng malaki at matabang sanggol. 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 Chen Sili. Huwag mo akong gaguhan, buntis siya. Ikaw na maliit na mahal, buntis nga pala. Isang sirang tsinelas, humihingi sa akin ng 100,000 piso. Ibalik ang pera. Hindi na ako magpapakasal. Huwag, brother, matanda ka na. Hindi ka na makapanganak. Sakto lang nabigyan ka ng anak, gaano kaganda yan. Madali kang magsalita. Hindi naman akin ang anak. Bakit ko pa siya alagaan? Ganito. Ang bayad sa kasal, gawin naming mas mura para sa iyo, mas mura. 30,000 piso, kung hindi, wala nang usapan. Sige na nga, 30,000. Nanay, tumakas na naman ang pabigat na yon. Bilisan mong habuli. Tingnan mo kung saan ka tatakbo. Maliit na mahal, huwag kang tumakbo. Kung tatakbo ka pa, papatayin kita. An-an, maging mabait ka. Ipagpalaglag mo ang bata at pakasalan mo si Uncle. Kahit ano pa ang gusto mong kainin, bibilhin ko para sa'yo. Hindi, gusto kong protektahan ang sanggol. Sandali. Ang sanggol na iyan sa tiyan niya, ayaw ko. Sa tingin mo, tanga. Huwag kang magalit, dadalhin natin siya, para magpa-abort ngayon. Bakit pa sasayangin ang pera? Mawawala rin yan pagkatapos ng 2 hampas. Ngayon na mismo, ipapalaglag ko ang bata. Kung ang batang iyan ay tunay na sa iyo. Gusto mo bang maging ganyan, na lalaking walang pananagutan? Nanay, sinabi ko na sa'yo, imposibleng maging akin ang batang iyan. Sir Yan. Nasuri ko. Si Miss Shen ay wala pa rin kasintahan hanggang ngayon. Kahit hindi siya nagka-boyfriend, paano? Paano, nanay, gusto mo bang pakasalan ko ang isang babaeng nagbebenta ng katawan niya para sa pera? Para sa pera. Pagbebenta ng katawan. Simula ngayon, kung may mang-api sa'yo, tawagan mo ako. Ano ang pinagsasabi mo? Ang babaeng yon, hindi ba ikaw ang nag-ayos para sa akin? Nanay, kailan? Ako nag-ayos ng babae para sa... Nagkamali ba ako sa pagkakaintindi sa kanya? Bakit niya ako tatawagan? Si Miss Shen ang tumawag. Ano pang hinihintay mo? Sagutin mo na agad. Siguradong may kailangan ng batang iyon sa'yo. Sir, hindi ka ba darating para iligtas kami? Ang aming anak. Sagutin mo na agad. Nakakamatay na sa paghihintay. Hello. Sir, iligtas mo ako. Babae, nasaan ka? Nandito ako. Nasa panganib ang babaeng iyon. Hoy, ang tagalinis na yan, anong panganib ang pwedeng mangyari sa kanya? Luyan, kung iuman o hindi ang batang iyan, kailangan mo siyang iligtas. Kailangan mo siyang iligtas. Buhay pa rin iyan. Pumunta kayong mag-imbestiga kung nasaan si Shen Yanan. Maliit na mahal. Sino pa ang tinatawagan mo? Si Sir. Hindi ba, iyang masamang kaibigan mo sa labas? Si Sir ay hindi masamang tao. Maliit na mahal. Hindi ka makakatakas.
Sir Yan, nahanap na. Nasa Linjia 1, BLG. 36. Bumilis pa. Maliit na mahal. Naglakas loob ka pang humingi ng tulong. Sinasabi ko sa'yo, kahit pa dumating ang hari ng langit, hindi ka niya may iligtas. Nanay, Uncle Lee. Hindi na dapat magpatumpik-tumpik. Hawakan niyo siya. Hindi. Huwag niyo pong saktan ang sanggol ni An-An. An-An, huwag kang matakot. Ginagawa ito ni Kuya para sa ikabubuti mo. Sir, darating ka ba para iligtas? Tigil. Naghahanap kayo ng kamatayan. Paumanhin po, sabi ng doktor. Kailangang alagaan ang sanggol. Huwag kang matakot. Poprotektahan kita at ang iyong anak. Buntis pa siya. Ganito niyo tratuhin ang isang buntis. Mga tao pa ba kayo? Kasalanan niya lahat yan. Sino ang nagpabuntis sa kanya? Sa anak ng masamang tao? Luyan. Kahit na ikaw ay pinakamayamang tao sa lungsod na ito, kailangan mo pa ring maging makatwiran. Pagkatapos mamatay ng kanyang mga magulang, kami ang naging tagapag-alaga, kailangan niyang gawin ang lahat ng ipagawa namin. Nagbayad ako. Siya ay akin na. Hindi pwedeng masayang ang 30,000 piso. 30,000. Mabibili mo na ang isang tao sa 30,000 piso. Nalugi ka na ba? Siya na, malandi na nagpapahiga sa kung sino-sino, at isa pa siyang tanga. Mabuti na't may nagbayad ng 30,000 para sa kanya. Ito na nga. Bubugin niyo siya. Sige na. Nagkamali ako. Huwag niyo nang bugbugin. Doc, kumusta siya? Huwag po kayong mag-alala, Luyan. Si An-An at ang kanyang anak ay maayos naman. Ngunit si An-An dati, nagkaroon ng pinsala sa utak. Ang talino niya ay parang sa isang 6 anyos na bata. Kailangan pa niya ng pag-aalaga sa hinaharap. Sige, naintindihan ko. Saan ka pupunta? Uwi na ako. Sino ang nagsabi sa iyong umuwi? Umupo ka. Hindi pwede, kailangan kong umuwi. Sa ospital. Gastos. Huwag kang mag-alala. Nabayaran ko na lahat ng gastos mo. Sige, hampasin mo na lang ako. Bakit ko naman gagawin yun? Sabi ni tita, si An-An ay salot sa pera. Kung gagastos, dapat siyang paluin. Huwag kang mag-alala. Wala nang tatama sa'yo simula ngayon. Magpahinga kang mabuti. Kuya, napakabuti mo sa akin. Malambing si kuya. Ito ay espesyal na ginawa ng matandang ginang, gamit ang 18 uri ng mamahaling gamot para sa isang masustansyang sabaw. Halika, hiha, inumin mo na. Batang ito. Sa simula pa lang, wala ka ng pag-asa na magkaanak. Nang makilala mo si An-An, iyon ang iyong kapalaran. Siguraduhing maging mabuti ka sa kanya. Naintindihan ko. Halika. Lumagda ka rito. Hindi naiintindihan ni An-An yan. Ako ang ama ng iyong anak. May responsibilidad akong alagaan kayo ng iyong anak. Pero, mayroon na akong minamahal. Kaya pwede tayong muna magpakasal sa kasunduan kapag ipinanganak na ang iyong anak at kapag gumaling ka na, magiging malaya na tayo sa isa't isa. Hindi maintindihan ni An-An yan. Ang kailangan mo lang malaman ay, poprotektahan kita sa hinaharap. Esan.
Napakabuti mo, kuya. Walang hiya ka. Si An-An ay napakagandang bata. Niloloko mo lang siya dahil inosente siya. Kapag nagpagaling na si An-An, kapag nawala ang iyong asawa at anak, huwag kang magsisi. Ibigay mo sa abogado. Opo. Huwag mo nang pansinin ang batang yan. Halika na, anak, uuwi na tayo. Mama, Mabait, ang bait mo talaga, An-An. Maligayang pagdating sa bagong misis sa An-An. Huwag kang matakot, naghanda si nanay ng ilang mga regalo para sa iyo. Ito ay mga alahas. Ito ay mga gintong bar. Ito ay mga titulo ng lupa. At ang Lu Group, na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon, mga dokumento ng paglipat ng pagmamayari ng stocks. An-An, ano pa ang gusto mo? wala na po. Dalhin na natin ang ginang sa kanyang silid. Mrs., samahan niyo po ako. Kuya, Bakit ka nandito? sabi ni nanay na ang mag-asawa ay dapat magkatabi matulog. Nasaan ang gamit mo? Sabi ni nanay, hindi isusot. Baliw na yata si nanay ko. Bilisan mong isuot ang gamit mo. Kuya, ako. Ano pa ang gusto mo? Ang mga sinasabi ko, hindi mo ba naintindihan? Makinig kang mabuti. Hindi kita gusto. Isa lang itong kasal na napagkasunduan. Huwag kang maging sakit. Gutom na ako. Hindi mo maintindihan kahit sabihin ko pa. May tao ba? Luyan, maghanda ka ng merienda para sa misis. Opo, At saka, ang kwarto sa tabi, ayusin niyo ayon sa kanyang kagustuhan. opo, Luyan. Simula ngayon, hiwalay na tayo ng kwarto. Ikaw ang bahalang mag-alaga sa kanya. Huwag mo akong guguluhin. Opo. Huwag ka nang tumingin pa. Ganyan talaga ang ugali ni Luyan. Sa napakaraming taon, hindi pa ako nakakita ng babae na nakalapit sa kanya kahit kalahating metro. Ikaw na tanga. Tiyak na hindi kanya gusto. Oh. Kuya. Hindi gusto ni kuya si An-An. An-An, hindi ka pa kumakain ng almusal. Saan ka pupunta? Gusto nang magtrabaho ni An-An para kumita ng pera. Mabait ka naman, An-An. Ang pamilya Lo ang magpapasuporta sa iyo. Hindi mo kailangang magtrabaho. Hindi pwede. Sabi ni tita, gastos ako. Huwag kang mag-alala. Marami kaming pera sa pamilya Lo. Anong trabaho ang gusto mo? Si nanay ang mag-aayos para sa iyo. Tagalinis. Tagalinis. Ito. Si An-An ay napaka-cute. Mas madalas siyang lumapit kay Luyan, yung parang kahoy na yun. Baka sakaling magustuhan siya. Ang manager ng Imperial Hotel. Para sa misis ng pamilya Lu ay mag-aayos ng isang posisyon na walang ginagawa. Ang sahod kada buwan ay 1,000,000 mula sa matandang ginang. An-An. Araw-araw, si nanay ay magpapadala para samahan kang magtrabaho. Kung mapagod ka, sabihin mo lang kay nanay. Ledesat o Sige, ang ating arawang pulong ngayong araw ay magtatapos na dito. Tapos na ang pulo, magaling sa trabaho ngayon. kaya ko to. Magtatrabaho ako para sa pera para sa sanggol. Talagang nagiging tanga na naman ang babaeng ito. An-An, malakas ang loob mo. Ano, pagkalabas mo lang ng hotel, bumalik ka kaagad. Ngayon lang ang ating manager ay nagpalit ng isa. Huwag mong sabihin na nakahiga ka na sa kama ng manager. Hindi po. Kama lang ni kuya ang natulugan ko. Sino ba si kuya? Luyan. Luyan. Imposible. Noong nakaraan, si Luyan ay napakasuportado sa tanga na ito.
Huwag mong sabihin na talaga siyang kilala ni Luyan. Kahit pa nakasama mo si Luyan sa kama. Ano naman ngayon? Ngayon, di ba narito ka pa rin sa hotel namin bilang tagalinis? Araw-araw nagkukunwari kang baliw para lang mangakit ng mga lalaki. Narinig ko rin na ang tita niya ay nagbenta sa kanya sa halagang 30,000 at ipinakasal sa matandang lalaki. Talagang walang hiya. Ang anak sa kanyang sinapupunan, siguradong hindi kay Luyan, kaya siguro hindi siya kinikilala ng pamilya Lu. Hindi ko talaga alam kung saan siya kumukuha ng kapal ng mukha para magpakita pa sa Imperial Hotel ng Pamilya Lu. Sa tingin ko, gusto mo pang mangakit ng mayaman dito. Ang baho ng babaeng ito na parang mang-aakit. Bakit kayo nakatayo lang dyan? Malapit nang magsimula ang trabaho ng ating young madam. Bakit hindi pa kayo lumabas para salubungin siya? Ako ang yaong madam. Sa tingin ko, sobra ka sa pananaginip, hayaan mong gisingin kita. Totoo nga. Kung ikaw ang young madam, ako naman ang young madam ngayon. Ihagis nyo siya palabas. Huwag kayong magpaluto kay Luyan at sa young madam na makita kayo. Halika na, halika. Umalis ka. Ramon, aayusin ko ito kagad. Umalis ka, kumusta ka na? Saan ang hindi comfortable? Ayos lang. Kung hindi mo sasabihin, kalimutan mo na. Dadalhin kita sa doktor mamaya. Paolo, ito ay isang malaking misunderstanding. Nagbibiro lang ako sa kanya. Luhod ka. Marco. Ayon sa investigasyon, si Bea sa Emperor Grand Hotel habang nagtatrabaho, madalas na nakakaranas ng pang-aapi at pagtataboy mula sa mga kasamahan, ang pinakamadumi at pinakamahirap na trabaho. Hayaan mong ang mga bastardo na ito magligpit ng gamit at umalis. Sandali. Bubugin mo sila pabalik. Opo, bugbugin mo sila. Inaapi ka ng iba. Hindi mo man lang alam lumaban. Ayos lang. Ito, ang singsing ng mana ng aming pamilya. Isuot mo ito. Mula ngayon, kung sino man ang mang-api sa'yo, ipakita mo sa kanila ito. Esan, salamat kuya. Ginagawa ko ito para sa anak natin. Esan, inaantok. Bakit ka nakangiti? Hindi po, Paolo, hindi ko pa po kayo nakikita na may ganito kayong banayad na tingin. Ang bata nating ginang ay medyo cute. Talaga pong hindi nyo gusto? Kung gusto mong mamatay, tumalon ka sa sasakyan. Paumanhin, Paolo. Tingnan mo siya. Naisip ko pa nga si Lin An noon. Hindi, impossible. Paano ko naisip iyon? Kausapin mo ang pinakamagaling sa buong lugar na ito, espesyalista sa obstetrics at gynecology. Magsagawa ng pagsusuri kay Bea. Opo, Paolo. Magmaneho ka na. Ramon, hindi nasaktan ng ginang, at ang sanggol ay maayos din. Ngunit, dahil sa matagal na malnutrisyon ng ating bata nating ginang, ang pagbubuntis ay magdudulot sa ating bata nating ginang, malaking pasanin. Ngunit huwag kayong mag-alala. Ito ay inihanda ko para sa inyong ginang, isang plano ng nutrisyon, pinakaangkop sa panahon ng pagbubuntis. Bukod dito, kailangan din araw-araw, magkaroon ng buong body massage. Ikaw, isang lalaki, magmassage kay An-An. Hindi ba medyo hindi angkop? Kung, kaya ni Paolo na matutunan. Personal na imasahe ang ating bata nating ginang, mas maganda syempre. Nako. Ganito kaliit na babae, hinahawakan ng ibang lalaki. Hindi ba masyadong masama? Paano imasahe? Turuan mo ako. Ramon, pagkatapos, kailangan mo lang gamitin ang ointment na ito at magpatuloy sa pagmamasahe sa ginang araw-araw. Tandaan, Paolo, siguraduhing imasahe ng higit pa ang dibdib upang maiwasan ang pagbara ng mga punto at pananakit.
Alam ko. Hindi ko na kayo guguluhin. Masiyahan kayo sa pagmamasahe, kayong dalawa. Nakakainis. Kuya, naiinis ka. Pasensya na. An-an. Nakakagulo. Mahiga ka ng maayos. Oh, Huwag kang gagalaw-galaw. May isang huling lugar na hindi pa naipapasahe. Tandaan, Paulo, siguraduhing imasahe ng higit pa ang dibdib upang maiwasan ang pagbara ng mga punto at pananakit. Huwag kang mag-alala, malapit na. ang init. Kuya, pinagpapawisan ako. Sabay na tayong maligo. Anong gusto mong gawin? Maligo. Naaalala mo pa ba ang ginawa natin noong huling beses? Ganito ba? Hindi pwede. Masasaktan ka. Makinig ka. Hindi ito sasakit na yon. Kuya, Magpahinga ka muna. Kung mayroon, tawagin mo ako sa kabilang silid. Lola Elena, luto na ang sabaw ng manok. An-an. Ito ang sabaw ng manok na pinagawa ni Mama para sa iyo, para lumakas ang iyong katawan. salamat, Mama. Ang aking manugang ngayon ay 3 buwan ng buntis. Ito na ang delikadong panahon. Ikaw, anak, magpigil ka pa. Huwag na huwag mong sasaktan ang aking manugang at apo. Mama, wala kaming ginawa.
Nagmasahe kami, hindi mo pa nagawa. May problema ka ba? Malakas naman ako. Sandali. Samahan mo si An-An sa mall mamayang hapon, bumili ng mga gamit na kailangan ng buntis. Mama, wala ka namang gagawin mamayang hapon. Hindi ako pupunta. Iyan ang tungkulin mo bilang asawa. Naku, Ako na. Ma'am, napakaganda ng iyong panlasa. Ito ang aming limited edition item sa tindahan. Tutulungan kitang isuot ito. ako. Subukan mo muna. Siguradong maganda ka kapag suot mo na ito. Hoy, Gusto mo ba? Seth, gusto ko. Ang palda na ito ay 18,000 piso. Pakiusap, paano ang pagbabayad? Pera, Ma'am, nagbibiro ka ba? hindi sapat. Naghahanap ka ba ng kasiyahan o may sira ka ba sa utak? Kung hindi mo kaya, umalis ka na. Habarin mo ang damit. Ano pa ang hinihintay mo? Bilisan mong habarin. Ah, pumunta ka sa fitting room para hubarin ito. Magbihis ka dito mismo. Sino ang nagsabi sa iyo na magpanggap na tanga? Nandito para magnakaw. Huwag mong hilahin. CJ. Pumunta ka at hanapin ang manager ng mall nila. Hubarin sa fit. Tutulungan kita. Huwag kang humihila. Hubarin ko, hubarin ko. Ano pang pinagsasabi mo? Dali na. Habarin mo. DA, isuot mo ng maayos ang iyong damit. Isuot mo ng maayos ang iyong damit. Isang palda lang naman. Ganito ba trato ng tindahan nyo sa mga customer? Customer. Dapat normal na customer, di ba? Bilang isang tanga, kasama ba siya? Ikaw, baka naman, ang tagapangalaga ng tandang ito. Nagloloko kayo. Mananakit pa kayo. Ito ay mall sa ilalim ng pamilyang Lu. Kung kaya mo, huwag kang aalis. Alam mo pa pala na pamilyang Lu ito. Sino ang naglakas loob sa lumikha ng gulo sa loob ng mall? Ang manager ay sila. Naghahanap ng kamatayan. Ito ay... Bulag ka ba? Napakalakas ng loob mong sigawan ng bata nating ginang ng pamilyang Lo. Ayaw mo nang mabuhay? Ito, paanong naging posible? Tanga. Suot niya ang singsing ng mana ng pamilyang Lo. Unang pahina ng manual ng pagsasanay ng empleyado. Bulag ka. Umalis ka. Ramon. Pumunta ka sa tindahang ito. Lahat ng damit ayon sa kanyang sukat. Bigyan mo siya ng isa sa bawat damit. Sige. Napakadami. Binibilhan kita, kunin mo lang. Salamat, kuya. Ilang damit lang naman yan. Ang dali mo namang paamuin. Kasi ikaw lang, kuya. At si mama ang mabuti sa akin. Gusto mo ba ang wedding dress? Maganda. Alagaan mo ng mabuti ang pagbubuntis mo kapag ipinanganak na ang bata. Magdaraos ako ng isang kasal para sa'yo. CJ, Puntahan mo at kunin ang mga damit.
Aba, ang aking munting Diyosa, saan ka pupunta? Ginang, ano man ang kailangan ninyo, kukunin ko. Araw-araw na lang, nagkakagulo na. Ginang, magsuot po kayo ng non-slip na tsinelas. Ginang, huwag po kayong magkasakit. Isuot ninyo ang jacket na ito. Ayoko. Ayoko. Malapit na po mga anak ang bata ninyong ginang. Normal lang nakabahan ng matandang ginang. Yung pinapagawa ko sa'yo. Paolo, ayon sa inyong utos, nai-publish na ang balita. Bukas ng gabi sa Emperor Hotel, isang welcome banquet ang Idaraus upang salubungin ang pagdating ng dalawang bata at ipagdiwang ang kanilang pagdating. Yung mga in-order mo, Paolo, ito po ang ipinahanap ninyo sa isang international master para gawing espesyal na dinisenyong singsing na brilyante. sisiguraduhin kong gagawin kitang pinakamasayang babae. Bukas, ipapaalam ko sa lahat na siya ang Ginang Lu. Dahan-dahan lang. An, gutom ka na ba? Mabait, pumasok ka muna at kumain ng kaunti. Susunod lang si Mama. CJ. Lahat kayo, mag-ingat kayo. Ito lahat ay galing kay Paolo mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mga bihirang kayamanan na binili niya para sa ginang. Kahit isa lang dito ay nagkakahalaga ng malak. Ang swerte talaga ng babaeng ito. Nagbubuntis pa ng anak ni Paolo. Kung magkaroon ng pagkakataon na makuha ang atensyon ni Paolo, magiging maganda na. Ako, na isang marangal na anak ng pamilyang Leo, isang mayaman at kilalang dalaga, ay tiyak na mas maganda kaysa sa kanya. Ano ang karapatan mo para pigilan ako? Humiba ka dyan. Ang handaan ng pamilyang Lu ay hindi basta-basta, anumang pusa o aso ay makakapasok. Kung hindi ka aalis, tatawag ako ng security. Ako ang tiyahin ni Shen Nianen. Sabihin mo sa kanya. Kung gusto niya ang mga gamit ng kanyang ina, magbigay siya ng 1,000,000 piso. Lina. Ang jade pendant na ito ay ang hinahanap ni Paolo sa balita, iyong hinahanap niya noon pa man. Akin na ang jade pendant na ito, 3,000,000 piso. May pera nga, wala namang alam. Ang basag na jade na iyan ay nagkakahalaga lamang ng ilang libong piso. Hindi ba ito, ang palaging hinahanap ni Paolo, na jade pendant? Sa pamamagitan nito, ako ay magiging, ang tagapagligtas ni Paolo. Hindi ko alam kung sino talaga ang Ginang Lu. Saan nanggaling ang buntis na ito, nakasuot ng napakasimpleng damit, at naglakas loob na dumalo sa handaan? Hindi, paborito ni Bunny An. Kaya pala, siya ay isang hangad. Nasaan ang security dito? Bakit hindi ninyo siya paalisin? Sino ang pamilya mo? Tagapangalaga? Sino ang tagapangalaga? Ng pamilyang Lu. Ng pamilyang Lu. Pamilyang Lu. Magkakaroon ba ang pamilyang Lu ng katulad mo, na mahirap na kamag-anak? Hindi kaya nandito ka lang para makisalo. Nagsisinungaling na naman. Tiyak na nagpapanggap lang siya. Talagang hindi mapagkakatiwalaan ang iyong asawa. Para magpanggap ka na isang hangad, para makisalo dito. Sa tingin ko, naghahanap lang siya ng gusto. Hindi nagpapanggap si An. Tingnan ninyo agad ang kamay niya. Hindi ba yan ang singsing na mana ng pamilyang Lu? Kaya pala, ang hangal na ito ay tunay na Ginang Lu. Hindi ko alam. Kaya pala, kayo ang Ginang Lu. Mabilis lang po, Ginang, gusto ninyo ng maliit na cake. Ano pa po ang gusto ninyong kainin, Ginang? Sabihin ninyo lang po ang inyong nais.
Tama na, tama na. Isa lang siyang hanggal. Huwag kayong magpadaya sa kanya. Hindi mo ba iniisip kung sino si Paul? Paano siya mahuhulog sa isang hanggal? Niloloko niya kayo. Mga kasinungalingan niya yan. Huwag kayong magpadaya. Ngunit, talagang suot niya ang sing-sing ni Paul. Tiyak na ninakaw niya yan. Sa tingin ko, may punto ka. Tiyak na ninakaw niya iyan. Hindi ko ito ninakaw. Ibinigay ito sa akin ni Kuya. Kuya. Sino? Paolo. Ang singsing na ito ay simbolo ng tagapagmana ng pamilyang Lu. Si Paulo ay suot na ito mula pagkabata, hindi ito nahihiwalay sa kanya. Ang dali niyang magsinungaling. Ang pakikisalo ay isa lang, pati pag nanakaw pa. At buntis pa siya, hindi man lang iniisip para sa kanyang anak na magkaroon ng biyaya. Ibigay mo ang singsing. Hindi pwede. Ibinigay ito sa akin ni Kuya. Ibalik mo sa akin. Hindi pwede. Ayaw mong makinig sa maayos, kaya mapipilitan akong gumawa ng masama. Umalis ka. Nakatulong ako kay Paulo na maibalik ang singsing, at dagdag pa ang jade pendant na iyon. Ang posisyon ng ginang Lu ay tiyak na magiging akin. Ang sing-sing, akin yan. Walang hiya. Nagnakaw at nanloko. Sinasabi ko sa iyo, ang batang ipapanganak mo ay tiyak na magiging masamang bata rin. Ikaw, gusto kong makita kung ano pa ang itinatago mo. Hayaan mong halughugin kita. Tigil. Paulo. Kumusta ka? May masakit ba sa'yo? Ang sing-sing, ninakaw niya ang sing-sing. Ayos lang si Anan. Makinig kayong lahat sa akin. Siya ang aking ginang. Sino mang maglakas loob na apihin siya muli, ay lalaban sa buong pamilya kong Lu. Marco, Paulo, pumunta ka at tingnan ang surveillance. Gusto kong makita kung sino pa ang umaapi sa aking ginang kanina. opo. Ulitin mo ang sinabi mo kanina sa akin ulit. Ako. Paulo, patawad po. Akala ko siya ay magnanakaw. Ibigay mo rito. Paalisin niyo siya. Ayaw ko. Ayaw ko. Bitawan ninyo ako. Bitawan ninyo ako. Ako si Lina. Ako si Lina. Teka, ikaw si Andrea. Oo. Ako nga. Iniligtas kita 20 taon na ang nakakaraan. Ako ang tagapagligtas mo. Suot ko pa rin ang jade pendant na ito. Bitawan mo siya. Ito ang jade pendant. Ako talaga ang nagligtas sa'yo. Kuya Paolo, ito ay akin. Bea, wag kang magulo. Wag na. Nasaan na ang batang yan? Wag nang maraming salita, hanapin na agad. Kung makakatakas siya, patay tayo. Tara, tignan natin doon. Tara. Ihahatid kita sa ba. Kuya Paulo. Hindi ko alam na matagal mo na pala akong hinahanap. Ang tagal kitang hinintay. Ikaw ba talaga si Andrea? Oo, ako nga. Ako ito, Kuya Paulo. Sa loob ng 20 taon na ito, naghiwalay ang mga magulang ko, kaya pinalitan ko ang pangalan ko, pero miss na miss pa rin kita. Siya pala yan. Hindi ko inakala. Ang hinahanap ng pamilya Monteverde ng napakatagal ay ang dalaga pala ng pamilya Ramirez. Ang dalawa ay talaga namang bagay na bagay. Kung ako, pipiliin ko rin ang dalaga ng pamilya Ramirez. Sino ba naman ang pipili ng baliw na ito? Baka ang maging anak niya ay hindi rin normal. Tama nga.
Ayaw na rin sa akin ni Kuya Paolo. Masama. Ang mantuong babae. Tingnan mo, anak, anong regalo ang inihanda ko para sa iyo? Siguradong magugustuhan mo ito. Pilyo. Sa harap ng lahat, bakit ka may yakapan at paghalik sa iba? Nasaan ang aking mantuong babae? An-an. Tingnan mo ang ginawa mo. Nipple ayes mo ang aking mantuong babae. Matandang ginang, paumanhin po, kasalanan ko po lahat. Saan nang galing ang tusong babaeng ito? Iniinggit mo ang aking anak, ang pagmamahalan nila ng aking anak. Talagang ang lakas ng loob mo. Mama. Siya yung 20 taon na ang nakalipas. Ang taong nagligtas sa akin. Siya nga. Yung binanggit ko, Lin-an. Ikaw. Pilyo. Ayoko ng kahit anong Lin-an o Liuan. Gusto ko ang aking mantuong babae, Shen Ni-an-an. Ibang babae. Hindi ko sila kinikilala. Yan. Talaga bang gusto mo yung tanga na iyon? 20 taon mo na akong hinahanap. Ngayon, sa wakas nagkita na tayo. Maaari mo ba akong samahan? Puro katanga. Sino ang nagturo sa'yo? Tanga lang siya. 20 taon na kitang hinahanap. Hindi ka ba pwedeng makasama ako? Bitawan mo. 20 taon na tayong hindi nagkita. Hindi na kita kilala. Bakit? Hindi pa rin ako makatalo sa tanga na iyon. ₱5 milyon. Gusto kong mamatay si Shen Ni-an. Ayaw na sa akin ni tita. Ayaw na rin sa akin ni kuya. Wala na akong tahanan. Hindi. Aray, masakit. Masakit. Ikaw, masamang tao. Mama, ibalik mo sa akin ang jade pendant ko. Ibalik mo sa akin. Gusto mo ito? Ibalik mo sa akin. Managinip ka. Kapag hawak ko ang jade pendant na ito. Luyan, lahat ng saluklan ay magiging akin mula ngayon. Ngayon, ako na ang tagapagligtas ni Luyan. Kung ikaw naman, kapag nawala ka lang, maaari ako masecure ang pwesto bilang madam ng Luklan. Kapag hawak ko ang jade pendant na ito, kahit mamatay ka pa, hindi ako pagagalitan ni Luyan. Talaga bang iniisip mong gusto ka? Kung gayon, bakit hindi siya dumating para iligtas ka? Kayo. Ang anak sa kanyang sinapupunan, ipa-abort ninyo. Bumalik na ba si Binibini? Ang mantuong babae ko, kung mapahamak ang aking tingnan mo kung anong gagawin ko sa iyo. Hindi siya umuwi ng mag-isa. Saan naman siya pupunta? Tama, Luyan. Ang singsing na pamana ng Luklan ay may lokasyon. Ang lokasyon. Hanapin mo siya agad. Opo. Baby. Huwag saktan. Ang baby ni An-an. Ikaw pa ang makikipagtawaran sa akin. Lumayas ka.
Kumilos na kayo. Binibining Liu. 9 na buwan na siyang buntis. Hindi na pwedeng ipalaglag, di ba? Kung gayon, patayin na ninyo silang dalawa. Itapon sila sa ilang. Hindi ba magkakaroon ng patayan? Iniisip nyo bang binigyan ko kayo ng ganito kalaking pera, para wala lang kayong gawin? Kumilos na kayo, bilisan ninyo. Kung may sisisihin man, sisihin niyo ang inyong malas. CJ, Huwag kang lumaban. Mas kaunti ang sakit. Aray. Huwag ninyong saktan ang baby ni An-An. nabaliw na ang babaeng ito. Bitawan mo. Nakakaawa naman, patay na ang kanyang mga magulang. Tapos nabubuhay pa ang dalagang ito. Ngunit natulala sa takot. Mama at Papa. Tapos na, may namatay. Ano naman yun? Itapon sila sa ilang. Sino ang makakaalam na tayo ang gumawa nito? Kapag nasa akin na ito, ako na ang magiging madam ng Luklan. Luyan. Luyan, nasa loob po ng pinto ang madam. May darating. Mabilis na hilahin si Shen ni An papasok. Dali. Liu yun, ikaw pala. Yan, pakinggan mo ang paliwanag ko. An-An. Siyan yan, An. Nasaan si Siyan yan, An? Anong Shen ni An? Yung tanga ba? Ang singsing ko, bakit nasa'yo? Nasaan siya? Ibinigay niya sa akin mismo. Sabi niya aalis na siya. Yan, papatayin mo ba ako? Ibinigay niya sa'yo mismo. Hindi mo ba ako pinaniniwalaan? Wala akong pinaniniwalaang kahit isang salita mo, kung hindi dahil sa pagligtas mo sa akin 20 taon na ang nakalipas. Kanina ka papatay, mas mabuti pang ipagdasal mong wala siyang masama. Kiming, Luyan. hindi ko pakialam kung anong paraan ang gamitin mo. Kailangan mo siyang mahanap para sa akin. Ang kinaroroonan ni Shen yan, An. Opo. Kung mamamatay ka, mamamatay ka. Huwag mo lang akong idamay. Hindi ako pwedeng baby. Para sa anak. Kailangan ko ring mabuhay. Hoy, Xiao Zhang, mabilis na ibenta ang lahat ng stocks ng Zhongchun Pharmaceutical. I dispose lahat. Pero President Shen, Zhongchun Pharmaceutical, ito ang panahon na pinakamalakas ang pagtaas. Ngayon magbenta. Taktika lang iyan ng mga nagmamanipula. Sa loob ng 3 araw, siguradong babagsak ng todo. Opo. Hinaan mo boses mo. Gumagawa ako ng code. Kumikita ako ng milyon-milyon bawat minuto. Hindi ito may kukumpara sa kita ng programa mo. Ano ang alam mo? Mababaw. Mama, sabihin mo, sino sa amin ang mas magaling? Pareho kayong magaling. Mga anak ko kayong pareho. Huwag kayong mag-away, ha? Mama, nasa Shengjing din ba si Daddy? Wala kayong tatay.
May kailangan lang akong gawin. Maghintay muna kayo sa sasakyan, ha? Bakit, Mama? Bakit ayaw mo kay Daddy? TSS, hindi sinabi ni Mama. Hahanapin ko mag-isa. Siya pala ang Daddy. Siguradong masamang tao si Daddy. Kaya pala ayaw sa kanya ni Mama. Gusto kong tulungan si Mama na makaganti. Ako rin. Ay, ano ito? Tita, tingnan mo. Boss, sino ang hinahanap mo? 5 taon hindi nagkita. Tita, nakalimutan mo na ako agad. Ikaw. Buhay ka pa. Mukhang gusto niyo talagang mamatay na ako. Pasensya na, nabigo ko ka. Nakakapagsalita ka na. Hindi ka na pala bobo. Salamat sa inyo. Nabalik na ang alaala ko. Sa loob ng 10 taon na ito. Lahat ng ginawa niyo sa akin. Malinaw na malinaw kong naalala. Huwag kang kung ano-ano ang sinasabi. Naghirap akong palakihin ka ng 10 taon, imbes na magpasalamat. Naninira ka pa. Ngayon, nandito ako. Hindi para makipag-usap lang sa iyo. Ito ay deed of sale para sa bahay. Pirmahan niyo na agad. Nasa panaginip ka. Pinalaki kita ng matagal. Ano ba ang silbi ng pangit mong ba? Walang hiya. Linisin mo ang bibig mo. Paano ka nagsasalita sa nanay ko? Wala ka bang konsensya? Walang konsensyang nilalang. Kung hindi dahil sa nanay ko, patay ka na sana. Matapos niyo akong ampunin, inangkin niyo ang mana ng mga magulang ko na umaabot sa 3.15 milyon. Naimbestigahan ko na lahat. Ang pagpapalaki sa akin ng 10 taon ay higit pa sa sapat. Ang utang na ito, hindi ko pa binabayaran sa iyo. 5 taon hindi nagkita. Naging matalas na ang dilap. Kung kaya mo, kunin mo. Huwag mong pangarapin na maglalabas pa ako ng kahit 1 sentimo. Pasok na kayo. Kayo. Ako ang abogado ni Annabel. Ang deed of sale na ito ay pinapirma nyo sa kanya dati sa ngalan ng insurance. Nilinlang nyo si Annabel. Kaya't ito ay walang legal na bisa. May iba pa kayong katanungan? Kung hindi kayo pipirma, magkita na lang tayo sa korte. Ikaw, babae ka. Linisin mo ang bibig mo. Akala nyo ba ako pa rin ang Annabelle na kaya niyong bugbugin at sigawan dati? Annabel, walang utang na loob. Manahimik ka. Iyan ay bunga ng pagpapalaki niyo sa akin. Bugbugin niyo sila hanggang sa pumirma sila. Ay, huwag na kayong manakit. Pipirma na ako, huwag na. Ay. Bibigyan ko kayo ng para umalis sa bahay ko. May problema si Boss Lance. Ang mga computer ng kumpanya ay nahack na. Dalhin mo ako doon. Sana po, hindi kayo magagalit pag nakita nyo ito. Diyos ko, masyadong malaki ang tapang ng hacker na ito. Ang mga litrato ni Boss Lance ay nakakatawa talaga. Tingnan mo, tingnan mo.
Boss Lance. Boss Lance. Mga inutil ba ang mga tao sa ini department? Sabi nila, masyadong malakas ang paraan ng pag-hack na ginamit nila, hindi man lang naka-react ang firewall natin. Sabihin nyo sa kanila, bago matapos ang trabaho ngayon, kung hindi nyo maayos yan, magligpit na kayo ng gamit at umalis. Opo. Boss Lance, may masama po. Sa loob lang ng isang oras, lahat ng investment ng kumpanya kamakailan ay naagaw na. Ito lahat ang mga kontratang ibinalik. Lahat ng proyekto ng kumpanya ay napilitang itigil. Itigil, sino ang may tapang na itigil ang pakikipagtulungan sa Lucor? Sabi ng kabilang partido, may isang kumpanya na nag-alok ng 10 beses na mas mataas na presyo, handang makipagtulungan sa kanila at magbayad ng liquidated damages. Napakalaki ng hakbang. Hindi iniisip ang tubo o lugi. Mukhang, may nagbabalak talagang kalabanin ng Lucor. Imbestigahan nyo ako, gusto kong malaman kung sino ang may ganyang tapang. Hindi nila sinadyang itago ang kanilang pagkakakilanlan. Ang pangalan ay Shen Investment Group. Shen Corp. Boss Lance. Nahanap na ang pagkakakilanlan. Ang codename ng kabilang partido ay G, isang kilalang hacker sa buong mundo. Sa huling sandali ng firewall, nakuha na ang coordinate nito sa syudad ng Liwanag. Halika, tingnan natin. Padala? Nag-order ba ako ng padala? Hayaan mong laruin ko. Hindi ako nag-order ng padala. Kahit ganitong bagay ay pwede pang magkamali sa pagpapadala? Napalugi ko ang pabayang ama ng bilyon-bilyon. Ano naman ito? Pinahinto ko ang kanilang mga operasyon. Ano pinag-uusapan nyo? Bilisan nyo na sa pagtulog. Aning, bumalik ka na. Aning, hinahanap kita ng 5 taon. Saan ka nagpunta nitong 5 taon? Tigil. Huli na. Gusto ko nang magpahinga. Pakiusap, umalis na ka. Aning, ikaw. Paano ka nagbago? Kung hindi, magpapatuloy ba ako? Maging tangang pinagtiitipan mo. Minasama kita. Nagkamali ka ba ng pagkakaintindi? Walang mali. CJ. CJ. Nasaan ang anak natin? Sinaktan. Sinaktan? Sinaktan mo ang anak. Boss Lance. Alam nating dalawa kung paano naging ang batang iyan. Dahil ngayon, nabalik na ang alaala ko. Normal lang nasaktan siya, hindi ba? Annabelle. Ano ito? Kagamitan para sa kasiyahan. Ano nang pakialam mo? Mali ang pagkakapadala ng courier. Ano nang pakialam mo? Mali ang pagkakapadala ng courier. Ganitong bagay, pwede pa palang magkamali sa pagpapadala. Hindi ka man lang nag-isip bago magsinungaling. Bahala kang maniwala o hindi. At kahit pa akin yan, ano naman? Wala tayong relasyon. Kung paano ko gusto, ganoon ako maglalaro. Lalo kang lumalaki ang tapang mo. Naglalakas loob kang sumagot sa akin. Lance, kung wala ka ng kailangan, paalis na. Mayroon. Ang hacker ng pamilya nyo ay nag-hack sa sistema ng grupo namin. Ipinapakita ng lokasyon na dito yon. Ang hacker? Si Xiara ba? Hindi ko alam kung ano yan. Tama, 5 na lang taon ka na tanga. Ano ang relasyon mo sa hacker na yon? Paano nagkaroon ng laruan ng bata sa bahay? Lance, hindi ba't masyad nakikialam? Ano ang mga gamit sa bahay ko? Ano ang pakialam mo? Huli na. Pakiusap, umalis ka na. Annabelle,
Sa pagbabalik mo ngayon, huwag mong isiping makakatakas ka. Sisiguraduhin kong malalaman ko ang relasyon ng hacker sa'yo. Ciara, Mommy, ikaw. may nagsabi lang sa akin. May hacker na nag-hack sa sistema nila at na-trace ang lokasyon sa bahay natin. Ikaw ba yan? Bakit mo ito ginawa? Alam mo ba, illegal yan? Paano kung mahuli ka at Mommy, alam kong nagkamali ako. Sige na, bawal na yan sa susunod. Matulog ka na. Malalaman din ni Lance na may mga anak tayo. Kung susubukan niyang agawin, sinak Ciara at Aning sa akin, hindi ako magiging mahinahon. Sigurado ka bang ang hacker ay nasa bahay ni Annabelle? 3 beses nang kinumpirma, walang mali. Nakita ko na siya. Hindi siya ang hacker. Baka naman. Ibang tao na nakatago sa bahay, ng bata pang may bahay. Talaga nga naman si Annabelle ay may ibang lalaki. Kung hindi, paano hindi namin malalaman ang impormasyon tungkol sa kanya? Pumunta kayo, imbestigahan niyo ako. Kailangang malaman kung ano talaga ang relasyon ng hacker sa kanya. Opo. Paalam, Mommy. Makinig ka sa iyong guro sa paaralan, okay? Paalam. Ang bata pa na asawa ay may anak na pala? Para sa susunod na quarter, maghanda na ang lahat. Nagmi-meeting ako, hindi mo ba alam? Mas mabuti kung may mahalaga kang sasabihin. Yan. Mayroon nga talagang emergency. Tingnan mo ang cellphone mo. Nagpadala ako ng video sa'yo. Lumabas muna kayo. Ipakita mo sa akin ngayon. Mayroon pa bang ibang lalaki sa tabi niya? Wala. Sila lang 3. Umalis na ang batang may bahay. Hindi rin nakita. May ibang lalaking samando. I check. Alamin mo ang tungkol sa 2 bata na impormasyon tungkol sa kanilang kapanganakan. Gusto kong malaman kung sino ang kanilang ama. Si Yeyan po. Nag-imbestiga na ako sa lugar kung saan nangyari ang insidente noon. Imposibleng mabuhay pa ang mga bata noon. Posible kayang ang 2 bata na yon ay tunay na anak niya sa ibang lalaki. Ako si Shen Yan-an. Lumabas ka at mag-usap tayo tungkol sa isyu ng kompensasyon ng inyong kumpanyang Lu. Sa wakas inamin mo na konektado ka sa hacker. Gusto kong makita kung sinong masamang tao iyan. Dahil sa cyber attack kahapon, sa kumpanya ninyo, gaano kalaki ang naging pinsala? Sabihin mo lang ang halaga, babayaran ko. Hindi ba't kahapon sinabi mo na wala kang kinalaman sa hacker? Bakit ikaw ang magbabayad para sa kanya? May nalaman din akong iba. Sino ang 2 batang ito? Luyan, hindi ko inaasahan na napakawalang hiya. Talaga na nagpadala ka ng tao para sundan ako. Sasabihin mo ba o hindi? Sino ang 2 batang iyon? Sila ang mga anak ko. Isang lalaki at isang babae. Tungkol naman sa hacker na binanggit mo kahapon. Siya ang anak kong lalaki. Impossible. Kailan ka nagkaroon ng anak? Bakit hindi ko alam? Luyan, ang mga bagay tungkol sa akin at sa anong kinalaman niya, bakit ko sasabihin sa Kung sino ang ama ng mga bata? Nandito ako ngayon para pag-usapan ang kompensasyon. Hindi para ikaw ang mag-interoga sa akin. Dahil hindi mo kailangan, aalis na ako. Mayroon pa akong ibang gagawin mamaya. Hindi ka alis?
Luyan, kung may oras ka para sa pribadong buhay ko, mas mabuti pa na isipin mo kung paano mo aayusin ang sarili mong pribadong buhay. Anong ibig mong sabihin? Daliin mo rin ang oras mo para magkaanak ka, matanda ka na. Huwag kang manatiling inutil na tila tandang na hindi makapangitlo. Araw-araw mong inaalam ang mga anak ng iba. Shen Yanan. CJ. Ngayon, nakakabangga ka na pala. Hayaan mong isipin ko, noong 5 taon na ang nakalipas, paano ka nakadikit sa akin habang umiiyak? Kuya ka ng kuya. Tumahimik ka. Luyan, wala ka na bang matinong pag-iisip? Nagpunta ka rito para guluhin ako. Sa dating kasintahan ko, kung kailangan mo ng kompensasyon, magpadala ka sa akin ng mensahe. Ipadadala ko sa iyo. Shen Yanan. Alam kong galit ka sa akin. Pero noong 5 taon na ang nakalipas, Luyan, nakayanan ko nang makamove on. Ayoko nang malaman pa ang mga nangyari 5 taon na ang nakalipas. Ang gusto ko lang ngayon ay magkaroon ng malinaw na hangganan sa pagitan natin. Yeyan. Ito ang batang may bahay. Lahat ng impormasyon nitong nakalipas na 5 taon. Ginagamit ko lahat ng koneksyon ko, pero hindi ko pa rin mahanap ang impormasyon tungkol sa 2 bata o kung sino ang kanilang ama. hindi mo nahanap kung may lalaki ba sa tabi niya. Hindi ko nahanap. Sige, alam ko na. By the way, Yeyan, may Founders Summit ngayong gabi. Hindi ako pupunta. Yeyan, pupunta rin ang batang may bahay. Alam ko na. Shen Nianen, buhay pa pala siya. Hindi ako pinapansin ni Yeyan nitong mga nakaraang taon. Nahirapan akong malaman ang mga galaw ni Yeyan. Hindi ko pwedeng hayaan na makuha niya ulit si Yeyan. Shen Nianen, paano napunta dito ang isang tulad mong Hangal? Mukhang hangal nga siya. Hindi ko alam kung paano siya nakapasok dito. Yang mukha niyang mapang-akit, paano pa kaya siya makakapasok? Naghahanap lang ng bagong padrino. Akala ko kung sino. Siya pala. Bakit? Pagkagising mo kaninang umaga, hindi ka nagsipilyo kaya mabaho ang bibig mo. Ikaw. Shen Nianen. Nabalitaan ko na nagdala ka ng 2 bata. Posible kayang ang ama ng mga bata ay hindi na kailangan ng babaeng ito kaya naman siya'y muling naghahanap ng malaking isda. Nagawa mo akong sampilin. Sino ba ang hindi nakakaalam na ang pamilyang Liu ay nakasuporta sa Lu Group kaya sila lumago? Ang babaeng ito, siguradong wala na. Liu Yun. Itigil mo na ang pandudusta. Kung marinig ko uli mula sa iyo, kahit ano pang masama, tungkol sa aking mga anak, hindi lang isang sampal ang igaganti ko. Security. Saan ang security? Bakit kayo nakatunganga? Hali kayo rito. Maniniwala ba kayo kung sasabihin kong ipapatanggal ko kayo kay Yeyan? Ako ang chairman ng Shen Investment Group. Ako ang chairman ng Shen Investment Group. Sino ang mga ngahas gumalaw sa akin? Ano? Siya ang chairman ng Shen Group. Siya ang chairman ng Shen Group. Hindi ako nakakarinig ng mali, di ba? Kung ganoon, bakit napakayabang pa ni Liu Yun? Dahil lang sa ilang salita mo, ikaw na ang chairman. Nakakatawa. Si Shen Nianen. Noong 5 taon na ang nakalipas, ay para lang siyang bata na may IQ, na may edad lamang, at sinasabi niya na siya ang chairman. Hangal, paano siya magiging chairman? Kung ang mga Hangal ay pwedeng maging chairman ng kumpanya, hindi ba ibig sabihin niya tayo na ang pinakamayaman sa mundo? Liu Yun. Ang nasa isip mo ba ay puro tubig lang? May sakit ka ba na hindi na magagamot? Bakit mo naman iniisip na lagi na lang akong magiging hangal? Nagtatwist ka ng salita, bakit kayo nakatunganga pa rin? Hindi ba kayo lalapit para atali siya? Pakawalan mo ako. Shen Nianen, tingnan natin kung paano ka makakabangon ngayon. Nagawa kitang mawala minsan. Magagawa ko ulit na mawala ka. Maniniwala ka kung sasabihin kong mapapahamak ka. Tingnan ko kung sino ang magtatangkang galawin siya.
Luyan. Luyan. Ikaw pala. Bakit ka nandito? Yeyan, talagang hinahanap kita. Matagal na akong hindi nakakakain kasama si Yeyan. Talaga? Siya ang lahat ng ito, sinampal niya lang ako. Ang akala ko kasi, isa siyang handle dati, kaya gusto ko siyang turuan. Liu Yun. Habang sinasabi mo yan, hindi mo ba nararamdaman na nakakatawa ka? Paano ka napunta dito? Hindi mo ba alam ang dahilan? Naghahanap ka lang kasi ng malaking isda. Liu Yun. Tumahimik ka. Yeyan, tinutulungan mo pa itong masamang babae. Hindi niya alam kung paano nakapasok sa Founders Summit at kung ano-anong kabalbalan ang sinasabi na siya ang chairman ng Shen Investment Group. Siya ang chairman ng Shen Investment Group. Hindi ba dapat siyang paalisin? Sino ang organizer ng summit niyo? Yeyan, nahuli ako. Kasalanan ko. Aalisin ko na ang gumagawa ng gulo. Dito. Shen Nianen, bakit ka pa rin nakatayo dyan? Hindi ka pa aalis. Hinihintay mo pa bang paalisin ka ng security? Siguradong mapapahamak na ang hangal na ito. Sino pa ba ang dapat niyang inisin? Dapat sana, hindi na niya inasar pa ang anak ng pamilyang Anong kalokohan ang sinasabi mo? Shen Nianen, ay ang chairman ng Shen Investment Group. Ay ang chairman ng Shen Investment Group. Bilisan mo at umalis ka rito. Imposible. Paanong siya? Ay ang chairman ng Shenxi. Siguro po nagkamali kayo, isa lang siyang tanga. Hindi siya bagay dito. Paalisin niyo siya sa akin. Imposible. Yan ye. Pasensya na po kayo ngayong araw. Miss Liu, dumaan po kayo. Imposible. So, she didn't receive an invitation after all. We were all deceived. You were so confident before. Nakakahiya talaga. Wait. Now, things should be returned to their rightful owner. Give it back. This is mine. Liu Yun. This jade pendant, how did it end up around your neck? Alam nating pareho ang katotohanan. If my jade pendant is on your neck, worn for 5 years, how did it become yours? Give it back. What are you doing? Nothing. Security, escort her out. Don't touch me. Let go of me. So you are the chairman of Shen Shai Group. What do you want to say? You just snatched Lu Shai's project, and you've forgotten already. Was it Anning who snatched the project? First, using hackers, hacked into our company system, then snatched our company's project. Shen Yanan, you've learned quite a bit these past 5 years. So what? Who wouldn't want good project? Magalingan na lang. How about this? You named price. I'll pay for the hacker's compensation. I'll transfer the money to you. I have something to do. I'll be going now. Yan ye. Have you found the Shenxi Group's chairman? How is it? Did you get the project back? What's wrong? Why is Yan Ye so angry? President Shen, please. President Shen, may our cooperation be pleasant. Isn't that President Chin, who cooperated with US before? Shenxi. Young madam is the founder of Shenxi Group. Forget it, let her have this project. Then I'll leave it to you. Bye-bye. That's a project worth over 100 million, sir. What is it? Is there a problem? No. Young madam indeed has an eye for investment. I heard Shenxi wasn't founded long ago, but it went public. Truly remarkable. If only, our two families could cooperate. That would be a true alliance of the strong. President Shen, your drink.
Put this in Shen Nianen's drink. After this is done, I'll give you 1,000,000. The money is ready. Thank you, madam. President Shen, let me help you upstairs to rest. Yan Ye. Isn't that young madam? This woman, daring to, in front of me, rent a room with another man. You and young madam have already. Shut up. Go quickly and follow them. Yan Ye, madam seems to be over there. Don't resist. Let me enjoy this properly. Let go of me. I'm hot. I know you're feeling very hot right now. Let me cool you. Stop resisting. Today, I will properly handle you. Stop. Stop. Nisira mo pa ang plano ko. Let go, let go. Get lost. Such a handsome male model. I like him. Shen Yanan. So, abroad you learn to hire male models. Come home with me. Binata, ang init. Halikan mo ako. Kiss me. Shen Yanan. This is your own doing. I'm so dizzy. Didn't drink that much last night. What's going on? No way, I had sex again. After sleeping with someone, I don't want to be responsible. Watch carefully. Your skills are only worth 200. I've slept with plenty of male models. If I had to be responsible for all of them, how could I possibly manage? Are you sure you've slept with many male models? Otherwise, besides, they're younger than you, have better bodies, and more stamina. If I had to be responsible, I'd definitely pick the best ones. And what about the father of your children? He's definitely far inferior. Otherwise, Ellie would have 2 children with him. What did you say? Come home with... I'll say it again. I have nothing to do with you anymore. Why should I listen to you? My children are waiting for me at home. I'm going back first. Yan Ye. I brought the culprit from last night here. Come in. It's all investigated. This is the evidence. Yanyi, spare her life. I really didn't know that was President Shen. It was all her. She ordered me to do this. It was clearly you who were blinded by money. Why is everything being blamed on me? A bunch of idiots. Don't they know some money shouldn't be taken? Yan Ye, this has nothing to do with me. It wasn't me. It wasn't me. Li Yunyun. Before, I tolerated you because you saved my life, which is why I endured so much. Really, do you still show no remorse? Always letting people ruin Shen Yanan. Clearly, it was Shen Nianen that who slapped me first. Why do you all spoil her? Kiming, you know what to do, right? What are you going to... Of course, it's to let you feel that the pain our young madam felt. Drag them to the room next door.
Let's go. No. Yan ye. Yan ye. I also found something strange. What is it? It's that yesterday, when I was checking the surveillance footage, I found that young Madam took Liu Yanyan's jade pendant. And said it was returning it to its rightful owner. But wasn't the jade pendant Liu Yanyan's? Could it be that Shen Yan is in my savior? Paolo. Dahil lang kay Bea, ang babaeng yan, pinabayaan mong sirain ako ng ibang lalaki. Bea, lahat ng ito ay kasalanan, hindi kita palalampasin. Dito po kayo. Bea, ikaw nga, ikaw talaga, nako, salamat sa Diyos. Sa wakas, nakabalik ka na ng ligtas. Kasalanan ko po ito. Matagal na po akong hindi nakakadalaw sa Ngayon po, espesyal po akong nagdala ng 2 bata para dalawin po kayo. Halika, batiin niyo ang lola. Hello po, Lola. Hello po, Lola. Ang cute-cute naman. Sana'y may ganyan din akong app na kasing bait niyan. Dalhin niyo ang mga bagay sa itaas. Opo. Naghanda si ina ng mga bagay para sa mga bata. Hindi naman karamihan. Isang maliit na regalo lang mula kay ina. ₱660,000 cash. 10 amusement parks para sa mga bata. 10 high-end na villa. Maliit pa po ang mga bata. Hindi po nila magagamit ang lahat ng yan. Ano ka ba? Ang mga bagay na ito ay dapat inihahanda para sa mga bata habang bata pa sila. Nagpasya na si ina, kaya ito na. Kiko, salamat po, Lola. Sobrang bait po ni Lola kay Mommy. Andrea, gustong-gusto si Lola. Ay, basta't masaya ang aking mga mahal, ayos na. Kung gayon po, ma'am, may aasikasuhin pa po ako sa opisina. Pauwiin ko na po muna sila. Bea, mag-ingat ka sa daan. Dalawin niyo kami ni ina ng madalas. Sobrang miss ka na ni ina nitong mga nakaraang taon. Opo. Paalam po, Lola. Palem. Hindi ko alam kung kailan. Iuuwi ni Paolo si Bea para maging manugang ko. Kaya manatili kayong mabait dito sa bahay. Pupunta si mommy sa opisina para asikasuhin ang ilang bagay. Opo, alis na. Bye-bye. Mukhang, ako na naman ang mauuna. Liu Yun. Hindi ka pa rin nagbabago. Nakadukot pa rin, nakatulog ng mahimbing. Ano na naman ang gagawin mo? May kinalaman na naman ba ito kay Paolo? Nasaan si Mommy? Sinabi mong dumating si Emma Shen sa opisina kanina, pero hindi naman namin siya nakita. Nawawala si Mommy. Ano? Nakita mo? Naglagay ako ng tracker sa kwintas ni Mommy. Ang tracker ngayon ay nagpapakita na dinala siya sa labas ng bayan. Ikaw na ang humingi ng tulong kay Daddy. Ako na ang bahala kay Mommy. Sige. Shen Yanin, bakit ka naman? Noong isa kang tanga, si Paolo na ang bahala sa iyo. Naghirap ako ng husto para makuha ang lahat ito. Bakit ka naman bumalik? Liu Yun, si Paolo ay naiinis sa'yo. Hindi dahil sa akin. Ito ay dahil sa sarili mong gawa. Ikaw. Ako, ang grandeng anak ng pamilyang Liu. At si Paolo ay bagay sa isa't isa. Nag-aral pa ako sa ibang bansa. May edukasyon at pamilya. Ano ang kulang ko sa iyo? Parasito na kumakain lang sa magulang. Ano ang maipagmamalaki mo? Shen Yanin.
Papatayin na kita ngayon. Ginoong Paulo, sabi ng bata gusto raw niya kayong makita. Mukhang anak siya ng ating batang asawa. Daddy, bilisan mo. Tulungan mo si Mommy. Ano ang sinabi mo? Sabi mo ako ang tatay mo. Ay, nasabi ko tuloy. Gusto ko lang kasi ng isang gwapong tito na maging tatay. Ano ang sabi mo tungkol sa mommy mo kanina? Sabi ni Mommy. Pupunta siya sa kumpanya para sa ilang mga bagay. Pero noong pumunta kami ng kuya ko sa opisina niya, wala na siya doon. Sabi ni kuya, dinukot si Mommy at dinala sa labas ng bayan. Hayaan mo na yan. Ay check mo kung nasaan na si Shenyan An ngayon. Opo. Akala mo ba madali kitang bibigwin? Ano ang gagawin mo? Alam mo na kung ano ang dapat gawin, di ba? Huwag kang mag-alala. Shen Nianen, bago ka mamatay, gagawan kita ng obra maestra. Liu Yun, hindi ko inakala na ganyan ka kawalang prinsipyo. Layas, huwag kang lumapit. Wow, ang lakas ng dating ng babaeng presidente. Mamaya, ipapakita namin ang lakas ng aming grupo. Huwag mo akong hawakan. Sino ang nangahas na saktan? Mommy, nandito na ako para iligtas ka. Sile, bakit ka nandito? Mommy, dito. Bastos na bata, paano ka nakapasok dito? Liu Yun, pakawalan mo ang anak ko. Gagawin ko ang lahat para sa... Mommy. Ang relo ko. Akala mo hindi ko alam, siguradong may tracker ang relo mo. Maghanap ng tutulong sa inyo. Imposible. Huwag, Liu Yun. Huwag mo siyang sasaktan. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Ano mang gusto mo. Mabuti kung gayon, nandyan ang camera. Habaran mo siya ngayon. Liu Yun, napakawalang hiya. Maghuhubad ka o hindi? Mommy, huwag. Ayaw mong maghubad, ha? Sige nga, ang anak mo ang uunahin ko ngayon. Mommy. Huwag. Ilalabas ko. Ilalabas ko. Mommy, huwag. Kayo dalawa, habaran niyo siya. Para makita ng anak niya, ang itsura niya. Seal. Tigil. Sige na, umatake na kayo. Paolo, huwag kang lalapit. Kung hindi, isasama ko si Shen Nianen sa hukay. Liu Yun, ang alitan nating dalawa ay walang kinalaman sa mga bata. Pakawalan mo muna si Sile papuntang ospital. Shen Nianen. Anong karapatan mong makipagtawaran sa akin kung hindi dahil sa iyo, sinira mo ang lahat ko. Liu Yun. Pakawalan mo siya. Ano mang gusto mo, gagawin ko. Ano mang gusto mo. Pangako. Sige, pakakasalan mo ako. At kailangan ng karwaheng may 8 portanteng tao para ihatid ako sa kasal. Sige, sang-ayon ako. Pakawalan mo siya. At gusto ko rin ang babaeng ito. Lumayas na siya sa syudad na ito magpakailanman. Liu Yun. Huwag kang lumabis. Dahil tinanggihan mo ako. Kaya ka na lang mamatay. Kaya ka na lang mamatay. Seal. Seal, Seal, gumising ka, Sile. Huwag mo naman akong takutin. Kuya. Seal. Seal. Dalhin siya sa ospital. At ipadakip siya sa pulis. Opo.
Huwag kang mag-alala, si Sile ay magiging okay. Doktor, Kumusta ang anak ko? hindi siya maganda ang kondisyon, kailangan niya ng blood transfusion. Ngunit ang ospital natin ay kulang na sa O-type blood. Doktor, ako ay O-type. Gamitin niyo ang dugo ko, mabuti. Halika, sumunod ka. Hindi pwede. Mga direktang kamag-anak ay hindi pwedeng magbigay ng Ano ang sinasabi? Maraming salamat talaga, Marco, kanina. Buti na lang nagbigay ka ng Bahagi lang yan ang tungkulin ko. Nagsisikap lang ako. Medyo masama ang pakiramdam ko bigla. Tatawagin ko muna ang doktor. Alam ko kung ano ang gusto mong itanong. Si Xyle at si Annie ay talagang mga anak mo. Noong una, muntik na akong mama. Nailigtas ko rin ang dalawang bata. Kaya noong araw na yon, lumapit sa akin si Aning at tinawag akong tatay. Kami ng kuya ko, dati pa naming nalaman na ikaw na pala ang daddy namin pero iniwan mo si mommy noon. Kaya ayaw sa'yo ni mommy. Kaya hindi ka rin namin tatanggapin. Sile, gising ka na pala. Sorry, mommy. Nag-alala ka tuloy. Sa susunod, kung mangyari ulit ito, huwag kang mag-isa, humingi ka agad ng tulong. Mapanganib kung mag-isa ka lang. Naiintindihan mo ba? Sile. Patawad. Tatay, nahuli ako ng dati. Kayo, patawarin niyo ako. Aning, hindi kita iniwan noon. Noong araw na yon sa pagtitipo, espesyal na inihanda ko para sa'yo, ang pampublikong handaan. Dumating si Carla, at sinira niya ang lahat. Hindi ko kailanman naisip na dahil sa kanya, hindi ko kayo maalagaan. Hinahanap kita ng buong 5 taon. 5 taon, hinanap kita sa loob at labas ng bansa. Ngunit wala akong anumang balita tungkol sa'yo, hanggang sa pagbabalik mo pagkatapos ng 5 taon. Aning, nananata. Hindi na kita iwanan muli. Daddy, mommy, dahil iniligtas ni daddy si mommy, bibigyan kita ng pagkakataon na maging intern na tatay namin. Kung hindi ka magaling, agad kaming makikipaghiwalay sa'yo. Huwag kayong mag-alala. Sisiguraduhin kong ako ang magiging pinakamagaling na tatay sa buong mundo. Anong gusto ninyo? Kumuha kayo kahit ano. Kung wala kayong mapili, ipamimigay ko itong buong mall sa inyo. Maliit pa ang mga bata, hindi na kailangang gumastos ng ganito. Nako. Ano ba yan? Sakto. Naiinis ako, kulang ang naibigay ko dati. Ngayon, lahat yan ay ibibigay ko na. Ayos na itong tindahan. Ipack nyo lahat at ipadala sa pamilya ni Paul. Lahat yan ay bagong haute couture ngayong season. Maganda. Ipadala sa pamilya ni Paulo. Apo ko, pumili kayo kung ano ang gusto ninyo. Kunin nyo lang. Bahala na, bahala na. Ipack lahat at ipadala sa pamilya ni Paulo. Opo. Ginang, saang kwarto ko po dadalhin ang mga ito? Sa mga bata, sa kwarto ng mga bata, doon sa ginawa kong nursery, si Aneng, sa kwarto ni Paulo. Hindi kaya. Dito na ba ako matutulog ngayon? Nanay, iuwi ko na lang sila. Aneng. Matagal na akong naghihintay na umuwi ka. Gusto ko lang makita ka madalas. Pakiusap, pagbigyan mo. Ang hiling ng isang matandang babae. Opo, tama po si nanay. Tama po ang sinabi ni nanay. Manatili na kayo dito. Mommy, dito na lang tayo. Sige na nga. Anong gagawin mo? Kanina lang iniutos ni nanay na pagod ka raw pagkatapos mamasyal buong araw, na imasahe kita sa buong katawan. Sige, gawin mo. Ang dakilang boss, paglilingkuran ako. Para akong nanalo.
Teka, ano nang ginagawa mo? Kailangan lagyan din dito sa buong katawan. Boss, hindi mo pa naipapahid dito. Bakit ka naging agresibo ngayon? Boss, magsikap ka talaga. Para maging opisyal na tayo agad. Siyempre. Pangako, susundin ko ang lahat ng gusto mo, Congratulations, ang bagong kasal, buntis na ng 4 na linggo. At triplets pa. Ay, naku, mabuti naman. Napakaganda niyan. Mamaya, tawagin mo ang isang nutritionist dito sa bahay. Para sila, magbigay ng tamang nutrisyon kay Anne. Sige po. Mommy, magkakaroon na ba ako ng kapatid? Yehey, magiging ate na ako. Kasalanan mo to. Aning, salamat sa'yo. Aning, may gusto akong itanong sa'yo. Ano iyon? Noong 25 taon na ang nakalipas, nakapagligtas ka ba ng isang batang lalaki? Paano mo nalaman? Kaya pala. Ikaw nga yun. Kaya pala, nang makilala kita sa founding summit, kinuha mo ang jade pendant ni Carla at sinabi mong sa'yo yun. Ang batang lalaking iyon ay ako. Kaya pala, ang kapalaran namin ay nakatakda na pala noon pa. Ang buong buhay ko ay para sa'yo, hanggang kamatayan.